Kanina po, nagsalita rin si Mar tungkol sa sakripisyo. Mar, hindi ka talaga mahilig magbuhat ng sariling bangko. Ako na ang magbabanggit na noong taong 2009, gumawa rin si Mar na isang matinding sakripisyo para manatiling buo ang koalisyon at masigurong mawawakasan ang halos isang dekada ng pang-abuso sa ating mga kababayan. Noong panahon yun, matagal siya nag-isip at nagtrabaho para maging Pangulo. Pero nung mag-usap kami, kaagad niyang sinabi sa akin at kay Butchabad, nakita niya ang hiling ng taong bayan at hindi na siya tatakbo bilang Pangulo. Walang tawaran, wala na mahabang debate, ni hindi nga niya hiniling na gawin siyang Vice Presidente. Talagang wala sa kanya ang magsulong ng personal na ambisyon. Si Leni naman, hindi ko maiwasang ikumpara sa akin pong ina. Pareho silang biglang nawalan ng asawa. Pareho silang itinuring ay lamang, tapos tinawag para mamuno. At gaya rin ng aking ina, walang ambisyon si Leni na tumakbo. Pero hiniling ng kanyang mga kasabahan na gumawa siya ng sakripisyo para mapagbuklod ang ating liderato sa Camarines Sur. Naobliga siyang tumakbo at talaga namang nagsilbi ng marangal. Nasabi ko na po minsan at amin ko ulit ngayon. Isa sa mga naging pinakamabigat na tungkulin ko bilang Pangulo, ang pagharap kay Leni at sa kanyang mga anak noong hinahanap natin si Jessie. Lampas 24 na oras na ang nakalipas mula nang bumagsak ang eroplano. Kaya nga po masasabi nating merong less grounds for optimism. Talagang kahanga-hanga ang katatagang ipinakita ni Leni at ang kanyang mga anak at kapamilya noong mga panahon yun.